May isang bagay sa mundo na mahirap takasan at yun ay ang mapanghusgang lipunan. Aksidente akong nakapatay ng isang tao gamit ang isang itak. Ang napatay ko ang totoong kriminal at salot sa lipunan. Gusto kong mangharapin ang kahihinatnan ng nagawa ko, pero may isang bagay na nagtutulak sa akin na tumakas. Hindi ang mabulok sa kulungan ang misyon ko sa buhay. Kaya naman ay tumakas ako at nagtago. Pero hindi ko akalain na sa pinagtaguan kong liblib na baryo ay may naghihintay pala sa akin na isang bangungot na hinding-hindi ko makakalimutan. Kung ano ito at kung paano ko natakasan ay hayaan ninyong ilahad ko ang buong pangyayari. Ako nga po pala si J-Men at ito ang aking nakakakilabot na kwento. The Voice Addict. Anak ng... Anong ibig sabihin nito, Insan? Bakit tumuwang ka? At bakit may dalang itak? Nakapatay ka ba ng tao? Naku, teka. Papatayin mo rin ba ako? Diyan ka lang ha. Huwag ka lalapit sa akin. Subukan mo. At magkakamatayan talaga tayo, J-Men. Hindi, Insan. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Wala akong intensyong masama sa'yo. Magpapaliwanag ako. Hayaan mo magkwento muna ako sa'yo sa totoong nangyari. Saka, pwede ba? Papasukin mo muna ako, Insan. Nang gabing yon, ay di sinasadyang nakapatay nga po ako ng tao. Matapos ang krimen, ang naisip ko kagad na puntahan para pagtaguan ay ang bahay ng pinsan kong si Efraim. Mag-isa na lang itong namumuhay pagkat ulila ng lubos. Magkaedad lamang kami noon, pareho kaming 30 anyos. Ngunit nang pagbuksan ako ng pinto ni Efraim, ay hindi ko inaasahang iba ang maiisip nito. Talagang nagulat ito sa itsura ko at natakot. Tinangka pa akong pagsara ng pinto, ngunit agad kong pinigilan. Hindi kita mapapasukin. Mabuti pang umalis ka na lang. Oo, alam ko, dati may atraso ako sa'yo. Pero akala ko ba nagkaayos na tayo? Akala ko ba wala na yun sa'yo? Tapos eto, lalantad ka na lang dito na ganyan ang itsura mo? Magiganti ka sa akin sa brutal na paraan? Ganun ba kalaki ang atraso ko sa'yo? Pambihira ka? Tatantarin mo ako? Kulit mo naman. Hayang ka na naman sa kadramahan mo, Insan eh. Hindi pa nga ako nakapagpapaliwanag, inuunahan mo na kagad ng maling akala. Nagpunta ako rito sa pag-aakalang ikaw ang unang-unang makakaintindi sa akin. Saka kilala mo ko, Insan. Hindi ko magagawa na basta na lang pumatay. Sige na, papasukin mo na ako, bilis na. Bago pa man may makakita sa akin na iba dito. Insan naman eh. Sigurado ka bang wala kang balak na masama sa akin? Di mo ko papatayin? Magiging serial killer ka na yata. Ayoko pang mamatay, Insan, para kaawa mo na. Marami pa akong pangarap sa buhay ko. Saka hindi pa nga ako nakakatikim ng luto ng Diyos eh. Anak ang corny mo magdrama, Insan. Bakit ang itsura mo? Alam mo, kung may balak man ako sa'yo ngayon, yun ay ang pektosan ka dahil sa kakitira ng utak mo. Nakita mo lang akong duguan, serial killer na agad. Ang bilis mo mangusga. Hindi ba pwedeng nadisgrasya lang ako? Ano na, papasukin mo na ako. Hahayaan mo na lang ba akong may makakita sa akin dito at kuyugin ako ng mga tao? Eh kasi naman eh, mag-promise ka muna kay Lord na hindi mo talaga ako papatayin. Anak ng tigas ng ulo. Sige na nga, o eto na. Lord, promise, hindi ko po papatayin si pinsan. Alam niyong hindi ko magagawa yon. Pero sana po, Lord, pakipektosan po siya para sa akin. Baka sakali po ay matauhan ang kakakurampot niyang kokote. Puro kalawang na po yata, Lord eh. O kaya na, nakapag-promise na ako sa'yo. Bilisan mo na, papasukin mo na ako, dali! Pag ako talaga namatay, Insan ha, hindi ka titigilan ng kaluluwa ko, Prexman. Mumultuin kita hanggang sa dulo ng mundo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi ko alam, Sir Blair, kung matatawa ba ako o ano sa kakornihan ng pinsang ko. Pero sa wakas ay dahan-dahan din akong pinagbuksan ni Efraim
Nanginginig pa ang loko na nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa hawak kong itak. Ang bagal mo naman magbukas! Bilisan mo at isara mo rin kagad ang pinto. Ay, sana walang nakakita sa akin sa ginawa ko. Di talaga ako makapaniwala sa nangyari, insan. Hindi ko maisip kung paano kong nagawang bigla na lang sugurin ng itak at patayin si Mang Pinyong. Ano? Teka. Napatay mo si Mang Pinyong? Yung bagong laya sa kulungan na dating nang rape at pumatay sa dalagita sa Purok 4? Grabe ka naman, insan. Wala sa hinagap ko na makakapatay ka pala ng tao. Wala namang kriminal sa angkan natin eh. Kanino ka ba nagmana? Saka, kanino ka na ba napapabarkada at naging ganyan ka na ngayon? Pambira ka, oo. Dami mo naman tanong, insan. Di ko nga rin lubos maisip kung paano ko napatay yung tao eh. Ewan ko ba? Bigla na lang bang parang may nagtulak sa akin na patayin na matandang yun? Tapos tong itak na to kagad ang naisipan kong kuhain. At agad ko siyang sinugod. Nang mapadaan siya sa skinita. Ang bilis talaga ng pangyayari. Isang iglap lang, nasa harap ko nang nakabulagta ang dugo ang katawan ni Mang Pinyong. Teka, insan. Naku, gumagamit ka ba ng... Diyos ko! Baka pati ako yung pag-isipan mo, ha? Hoy, pinsan mo ko. Huwag ka magkakamali. Anong gumagamit ka dyan? Hindi ako tanga at nawawala na ng pag-asa para gawin ang sinasabi mo. Matinong-matino ang isip ko. Eh bakit mo nga kasi pinatay? Nang ganun-ganun lang si Mang Pinyong. May matino bang ganon, ha? Ewan ko ba? Hindi ko talaga maipaliwanag eh. Alam mo yun, biglang nagkusa na lang yung mga kamay ko nang mahawakan ko ang itak na to. Para bang nawala ako bigla sa sarili ko na hindi ko namamalayan kung paano. Hanggang ngayon nalilito pa rin ako, insan eh. Muling napatingin sa itsura ko si Efraim. Nakalarawan sa mukha niya ang matinding pagkadisgusto habang napapangiwi pa. Ew! Kadiri yung itsura mo, insan. Halos maligo ka na sa malapot at malagkit na dugo, ah. Ang lansa-lansa ng amoy mo. Grabe! O, tingnan mo yan, oh. Tumutulo-tulo pa ang dugo sa damit mo at sa hawak mong itak. Saka, anong klaseng itak ba yan? Bakit parang... Hala, umuusok yung itak mo, insan, ha? Tingnan mo! Ha? Umuusok? Paano umuusok? Nagtatakang agad akong napatingin sa hawak kong itak. Sa panlalaki ng mga mata ko ay natuklasan kong totoo ngang naglalabas ito ng manipis at mamula-mulang usok. Nang sandali ring yun ay napansin kong hindi lang basta umuusok ang itak, parang umiinit din. Mahigpit ang pagkakahawa ko rito. Nanginginig ang kamay ko. Na-trauma na yata ako sa nangyari. Aba, malay ko kung paano umuusok yan. Ikaw ang makapagpapaliwanag niyan sa akin. Ay, teka. Hindi kaya... Ala! Baka naiikanto ka na o kaya bigla kang sinabi ang demonyo kanina. Saka, sa'yo ba talaga ang itak na yan, insan? Ano? Huy, wag nang kung ano-ano na naman ang iniisip mo dyan, Efraim. Engkanto't demonyo mo yung mukha mo. Ganun na kagad ang tingin mo sa akin kung mo aksidente akong nakapatay ng tao. Saka hindi rin naman inosenteng napatay ko. Salot pa nga sa lipunan yung hayop na matandang yun eh. Mabuti na nga lang at siya napatay ko eh. Kesa naman may mabiktima na naman siyang bago. Pabalik-balik na nga yun sa kulungan at marami na rin narip ang hayop na yun. Pero ang tungkol sa itak ay bigla kong naalala kung saan ko yun napulot. Pagkakatanda ko ay napulot ko lang yun isang gabi sa likod bahay pagkatapos umulan na may kasamang malakas na kulog at matatalim na kidlat. Hating gabi yun noon at parang may kakaibang tunog akong narinig sa likod bahay. Kung kaya nang maalimpungatan ay lumabas ako para tignan kung ano ang meron. At yun nga, nakita ko ang itak. Parang umuusok din ito noon kahit basa. Tapos ay parang iniluwa ng lupa dahil may munting uka sa ilalim nito. Nagtataka man kung paano napunta ang itak na yun doon. Pero hindi ko nagaanong inisip yun noon. Basta't pinulot ko na lang ang itak at ipinasok sa loob ng bahay. Itinago ko lang ito simula noon.
at hindi ko pa nagagamit kahit kailan. Nitong kinagabihan ko lang yun nagamit at sa isang hindi sinasadyang krimen pa. Hoy, yung tanong ko, sa iba talaga ang itak na yan? Saka, pansing ko lang insan parang hindi karaniwan ang itak na yan. Ang karaniwang itak ay pahaba at diretso lang. Pero yan, may kakaibang kurba siya na palabas. Parang sa palakol lang kurba ng talim niya. Sinadya mo yatang magtago ng ganyan Hayang ka na naman, Efraim. Napulot ko lang ang itak na to nung minsang umuulan. Tapos kumukulog at kumikidlat pa nga nun. Yun, pinulot ko tas tinago ko lang. Kung kanino man to, hindi ko talaga alam. Sigurado kang hindi sa'yo yan? Hindi nga. Saka pwede ba? Itigil mo na nga ang pagdududa mo sa akin. Kukutungan na talaga kita eh. Ang kailangan kong isipin ngayon ay kung paano ko itatago ang krimen ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may nakatuklas na sa nangyari kay Mang Pinyong. Siyempre, unang-una na akong madidiin dahil katapat lang ng bahay namin ang pinangyarihan ng krimen eh. Anong gagawin ko, insan? Tatakas ba ako? At saan naman ako tatakas? Saan ako pupunta? Dito na biglang parang natauhan si Efraim. Napatakip pa ito ng bibig nang may mapagtanto. Ay, insan! Tepok! Bakit dito ka pa tumuloy sa bahay? Malamang na matutuntun ka dahil sa mga patak ng dugo mo. Pati ako damay na rito. Pampira ka Baka isipin nila magkakudyaba tayong dalawa eh. Alam mo, ang mabuti pa maghugas ka muna at magpalit ng damit. Mukhang kailangan natin tumakas kagad at lisanin tong bahay. Naman nananahimik ako na damay ka pa talaga. Ang laki mong mala sa buhay ko. Noon ko lang napagtanto na may naiwan nga pala akong mga bakas dahil sa mga patak ng dugo. Ultimo, bakat pala ng tsinelas ko ay may bakas ng dugo na noon ko lang napansin sa sahig. Dahil naman dito ay nataranta ko at agad na sinunod ang utos ng pinsan ko. Hanggang sa matapos kong makapaghugas at makapagbihis ay natataranta pa rin ako. Pati ang itak ay nilinis ko at isinukbit sa bewang ko. Ewan ko ba, pero parang may nag-uudyok sa akin na hindi pwedeng mawalay sa akin ang itak na yon. Ano na ngayon ang susunod natin gagawin, Efraim? Kung tatakas tayo, saan naman tayo pupunta? Yung siguradong hindi sana tayo masusundan. Kila Tita Lucy kaya? O kaya kila Tito Danny? Nako, wag sa malapit nating kamag-anak. Madali lang tayo matutuntun sa kanila dahil alam nilang kamag-anak natin sila eh. Dapat dun sa malalayo nating mga kamag-anak na walang nakakaalam na kamag-anak natin sila. Baliw! Sino namang malalayong kamag-anak natin ang kilala mo? Hindi nga natin sila kilala Saka saan lugar natin sila hahagilapin? Sige nga. Maya-maya ay kapwa kami natigilan nang may marinig kaming paparating na komosyon. Sa gulat ay kagad sumilip si Efraim sa bintana. Napakunot ako ng noo nang mapansin kong biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumarawan ang takot at pangamba. Ano nakita mo, Efraim? Patay! Paparating dito sila kapitan kasama ang mga barangay tanod. May kasama rin sila 2 pulis. Ikaw kasi. Tatakas ka na nga lang, nag-iwan ka pa ng mga bakas ng dugo. Hindi ka nag-iingat. Ha? Naku, kung ganun kailangan na natin tumakas, tara na. Dito na tayo sa likod duman. Hindi pwedeng mahuli nila tayo. Ayokong makulong. Ano pa nga ba? Pero teka sandali. Kukunin ko lang ang iba kong mahalagang gamit. Ay nako. Ewan ko kung makakabalik pa ako rito sa bahay na to. Sayang mga naipundar ko. Kasalanan mo to, insan Kailangan bayaran mo ang lahat ng to sa akin pahamak ka. Oo na, babayaran na kung babayaran. Basta bilisan mo na. Ayun na may kumakatok na sa pintuan. Bilisan mo. Dahil halos hindi na matapos-tapos sa pagdakot ng kung ano-anong mga gamit, ay napilitan na akong hilahin si Efraim. Hayaan mo na mga yan, insan. Mas importante ba ang mga yan kaysa sa kalayaan natin? Tara na, bilisan mo. Yung mga brief ko sa box. Bagong bili ko pala nga mga yun Malas naman. Ito pang mga luma at butas-butas ang nadampot ko. Grabe. Hayaan mo na.
Supot ka naman eh. Uy, supot mo mukha mo, sira ulo. Tuloy na ako, no? Madaling araw na ng mga oras na yon. Tahimik ang paligid at malamig. Mabilis lang kaming nakatakas nang walang mga kababaryo naming pwedeng umarang sa amin sa daan. Pasikot-sikot ang dinaanan namin. Hindi kami tumigil hanggang hindi kami nakakasiguradong hindi na kami mahahabol pa at matutunton ng grupo ni na Kapitan. Nang hingal kabayo na kami sa pagod sa pagtakbo, ay saka lang kami huminto para bumawi ng hinga. Pero nagsimula ulit kaming magtalo. Ay, anong klaseng buhay ba itong dala mo sa akin, Insan? Hindi naman ako kriminal pero kasali ako sa pagtakas. Naman oo. Pati yung chicks ko maiiwan ko pa. Hindi pa nga ako nakaka-score doon eh. Kamalasan talagang dala mo sa akin, Insan. Pwede ba? Huwag mong ipagsaksakan sa atin ang salitang kriminal. Tsaka, bakit? Ikaw lang ba ang may maiiwan chicks, ha? Ako rin naman, ha? Kaya quits lang tayo. Saka, manghihinayang ka pa ron sa chicks mong kamukha ni sino bang artista yon? Aba, di lalo naman yung chicks mong mukhang gorilla. Anong tingin mo, mas gwapo ka na sa akin? Sa pagkakaroon mo ng mas pangit na chicks, akala mo ha? Sige na. Mas hindi ka ganong pangit kaysa sa akin, pero pangit ka pa rin. Teka, tama na nga to. Saan ba tayo pupunta? Sa impyerno na lang siguro. Sa asar ko sa sagot na yun ni Efraim, ay hindi ko na ito napigilang kutusan. Aray ko naman! Ang sakit to na! Aray yung kate! Ano gusto mo? Sa langit? Hindi bagay ang kriminal doon! Hindi ka talaga titigil, ha? Dala ko mong itak ko, baka akala mo. O ano, aasarin mo pa ako? May kalalagyan ka talaga. Si Insan naman binibiro ka lang eh. O siya, mag-iisip na ako kung saan tayo magtatago. Yung hindi tayo talaga masusundan. Kalma ka lang. Sige na. Isukbit mo na ulit yung itak mo dyan sa bewang mo. Itago mo na dyan sa kaluban. Promise, magpapakabait na ako, Insan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Anything you ask for, I will do it. Okay? Yung seryoso, Insan, ha? Wala ako sa mood makipagbiruan sa sitwasyon natin ngayon. Grabe ka kasi, ginagawa mong laruan lahat eh. Oo na nga, ito na nga eh. Teka. Alam ko na, Insan. May naiisip ako. Saan? Saan lugar tayo magtatago? Kina paring Daniel. Yung kaibigan kong taga Kuyambay dun sa Tanay Rizal. Tama-tama. Liblib din ang baryo nila. Noon pa nga niya ako inaayang magbakasyon sa kanila eh. Pero ilang beses kong tinanggihan dahil may mga trabaho pa ako noon eh. Ayokong payagang magbakasyon man lang ng boss ko. Ngayon na siguro ang tamang pagkakataon para bumisita sa kanya at doon na rin tayo manirahan. Ano sa tingin mo? Teka, sabi mo ay liblib na baryo ang Kuyumbay. Madali lang bang pumunta ron? Hindi ba tayo maliligaw? Huwag kang mag-alala, Insan. Kabisado kong pagpunta ron. Dahil ilang beses na rin ako nakapunta doon. Magbakasyon lang talaga ang hindi ko pala gagawa. Saka maganda ron, Insan. Gilid na kasi ng bundok ng Sierra Madre yun eh. Mapuno, magubat. Tapos, ay makikilala mo ang mga katutubo ron na mga dumagat. Ano? Katutubong dumagat? Meron palang ganun? Anong itsura ng mga yun? Parang mga ita, Insan. Simple lang ang pamumuhay nila. Medyo parang sinaunang panahon. Kaya maganda talagang tumira doon. Parang mga ita? Hindi pala magaganda ang chicks doon. Ano hindi maganda? Hoy, maraming tinatawag na black beauty ron. Kakaiba ang ganda nila. Saka bakit eh? Di ba? Mga parang katulad nilang tipo mo. Yung chicks mo nga eh, na naiwan natin eh, black beauty rin yun, di ba? Saka arte ka pa ba? Di ka rin naman kagwapuhan, pambira ka. Isa pa, hindi mapili ang mga babae roon. Basta kaya mo silang buhayin, kahit gaano ka pa kapangit, papatusin ka nila. Si Raulo, hindi naman ako sobrang pangit ah. Sakto lang, hindi gwapo pero hindi rin naman pangit. Wala naman ako sinasabing sobrang pangit mo ah. Sinabi ko lang yung ugali ng mga babae ron. Kaya wala tayong problema sa mga chicks doon. Parang bawal ang pihikan doon.
O siya, sige na nga. Pumunta na tayo ron. Ang mahalaga, may matagpuan tayo. Saka, wala pa tayong maayos sa tulog eh. Bago man lang tayo tuluyang antukin, kailangan na nasa biyahe na tayo. Kaya lang eh. Kaya lang ano? May dala ka bang pera, Insan? Pamasahin natin. Pasalamat ka at nadukot ko ang ipon ko. Kung hindi, ewan ko na lang talaga sa'yo kung saan tayo pupulutin dahil sa kagagawan mo. Marami ka ng utang sa akin, ha? Oo na. Ako na ang maraming utang sa'yo. Akala mo naman eh, hindi ako makakabawi sa'yo. Balang araw, kapag ikaw naman ang napunta sa sitwasyon ko, ako naman ang sasalo sa'yo. Sabi nga parang gulong lang daw ang mundo eh. Umiikot, panapanahon lang na mapunta tayo sa ilalim at sa ibabaw. Walang pirming nananatiling nasa ilalim. Kaya huwag kang akala mo kung sino ka dyan. Kung ikaw ang nakakaangat ngayon, huwag kang magmamayabang na para bang hindi pwedeng mabaligtad yan balang araw. Aba? Ang lalim yata ng Insan, ha? Sinabi ko lang na marami ka ng utang sa akin eh. Sinalok mo na kagad yung kailalim-alaliman ng kukote mo. Aba, ibang klase ka. At least, ngayon ay alam mo na. Kaya huwag mo akong yayabangan, Insan. O siya, tara na. Baka malayo pa ang ibabiyahe natin. Malayo nga ba? Malapit lang. Mga 1.5 oras lang pwede na tayong umidlip kahit konti sa biyahe. Makikisuyo na lang siguro tayo sa konduktor. Nagisingin tayo kapag malapit na tayo sa Cuyambay. Kung sakaling mapasarap ang tulog natin. At bumiyahe na nga kami. Saktong may napadaang bus na ang ruta ay madadaanan ang baryo Cuyambay na sinasabi ni Efraim. Pagkasakay at pagkabayad doon sa tiket ay bumira na kagad kami ng tulog. Siyempre ay kinausap din namin ang konduktor. Nagisingin kami kapag malapit na kami sa Cuyambay. Sumisikat na ang bukan liwayway nang tuluyan kaming nakarating ng Cuyambay. Sa bahay kagad ng kaibigan ni Efraim kami tumuloy. Ipinakilala ko kagad ni Efraim kay Daniel. 5 taon ang itinanda nito sa amin. Matangkad, maganda ang pangangatawan, moreno at hindi maikakailang gwapo. Medyo nakakainis nga lang ang estilo nito. May pagkamahangin at astabang gwapong-gwapo talaga sa sarili. Aba, magpinsan nga talaga kayo parang Efraim. Hindi nagkakalayo mga itsura niyong parang ewan eh. Pero mabuti naman. At hindi makakasapaw sa kagwapuan ko ang idinala mo rito. Kung nagkataon kasi, baka hindi ko kayo patuloyin sa pamamahay ko. Nako pare, huwag ka naman ganyan sa pinsan ko. Hindi pa nga kayo gano'ng magkakilala eh, naaangasan mo na ng ganyan. Oo, wala sa lahi namin ang pagiging magandang lalaki pero huwag mo namang ipamukha sa amin na mga pangit kami. Mas tamang sabihin hindi kami pogi, pero hindi naman kami pangit. Sakto lang. At least, aminado kayong hindi kayo mga pogi. Kasi, sa pamamahay na to, ako lang talaga ang may karapatang maging pogi. Siya nga pala, binabalaan ko ang pinsan mo. Malakas ang karisma ng kagwapuan ko. Mag-iingat siya na baka matukso sa akin. Hindi ako napatol sa kapwa ko lalaki, ha? Sa sinabi niyo ni Daniel, ay magre-react sana ako, pero pinigilan ako ni Efraim. Aba, anong akala mo? Teka, paring Daniel. Lalaking-lalaki tong pinsan ko. Wala tayong problema dyan. Parang ako lang din akong pare mo. Kailan ba ako natukso sa'yo? Kahit pa sinasabi mong gwapo ka, walang tunay na lalaki na magkaka-interes sa'yo. Parang wala ka lang sa amin ng pinsan ko. Di ba? Saka, ano mapapala namin sa kagwapuan mo? Sige nga. Yan ang gusto kong sagot. Malinaw. Ang sa akin lang naman sobrang gwapo kong ito. Ay baka ika ko madisgrasya ay sa akin. Mabuti nang binalaan ko kayo. Siya nga pala, may isa pa akong babala sa inyo. Importante to. Ito ay hindi na tungkol sa akin. Ano? Tungkol naman saan pare? Tungkol sa mga tao rito sa baryo. Ha? Bakit? Anong meron sa mga tao rito? Mag-iingat kayo sa paglabas-labas dito at sa pakikisalamuha sa mga tao. At bakit naman? Ano na bang meron dito sa Cuyambay? Dahil hindi lahat ng taga rito ay tao. Ha? Hindi lahat tao?
Anong ibig mo sabihin? Alien ang ibang tao rito, ganun ba? Ikaw talaga pare, naniniwala ka sa alien? Hoy, wag mo akong tawanan, Efraim. Pero parang ganun na nga. Parang alien kasi hindi sila tao eh. Basta hindi sila tao. Yun na yun. Saka, wag ka na maraming tanong pa, Efraim. Sundin nyo na lang ang babala ko kung ayaw nyo mapahamak sa baryong ito. O siya, at tulungan nyo na akong maglinis sa kwartong tutuluyan nyo. Pasalamat pala kayo at may extra na kwarto rito sa bahay. Parang sinadya talaga para sa inyo eh. Kesa naman magmukhang bodega lang yun. Nang umagang yon, unang-una pa lang ay sira na ang araw ko dahil sa kayabangan ni Daniel. Mukhang mahihirapan akong pakitunguhan ito. Mabuti na lang at nariyan si Efraim para paalalahanan ako tungkol sa ugali ng kaibigan nito. Magtimpi ka lang, insan. Habaan mo ang PC mo. Sadyang ganun talaga si paring Daniel. Mahangin lang talaga. Pero mabait naman yun. Pasasaan pati, masasanay ka rin sa kanya. Saka kesa naman wala tayong matuluyan dito. Tiis-tiis lang. Ay, ewan. Nakakakulo talaga ng dugo eh. Ang lakas pang mag-assume porke gwapo siya. At teka, ano pala ang ibig niya sabihin na hindi lahat ng taga rito ay tao? Saka, bakit pala parang wala ka ring alam tungkol dun? Ang sabi mo eh, ilang beses ka lang nakapunta rito, di ba? Matagal na rin kasi yun, insan eh. Siyempre, sa paglipas ng panahon, marami naman talaga nagbabago, di ba? Malay ko ba kung ano nang meron dito ngayon? Saka, baka hindi niya rin sigurado kung ano, kaya iwas siya magtanong tayo ng tungkol dun. Basta makinig na lang tayo sa babala niya. Wala namang mawawala kung susunod tayo bilang pag-iingat, di ba? Sa bagay. Pero insan, sa tingin mo, magtatagal ba tayo rito? Magtatagal naman siguro. Damihan mo lang ang pasensya mo kay Daniel. Siguro kailangan mo mag-isip ng estilo na makakabawas sa kahanginan niya. Matalino ka naman, di ba? Ano nga kayang estilo? Hayaan mo at mag-iisip ako. May naisip naman ako agad bandang hapon at ini-apply ko kagad yun nang magkaharap-harap ulit kami ni na Efraim at Daniel sa tambayan namin sa harap ng bahay. Kasalukuyan noon na may dumaraang grupo ng mga kadalagahang dumagat. Ang mga dumagat pala, Sir Blair, ay parang mga negrito rin. Maiitim ang karamihan, pero ang iba ay kayumanggi. Payat sila. Mababa lang ang taas. Maumbok ang mga buto sa pisngi. Maliliit ang mga ilong at ang mga mata ay itim na itim din. Ang mga lalaki ay nakabahag. Ang mga babae naman ay nakatapis. Mahilig silang magmanman o ngumuya, nanganga, kaya ang mga labi nila ay maiitim pati na ang kanilang mga ngipin. Nakita niyo na kung gaano ako gwapo, mga tol, ha? Halos lahat ng mga babaeng dumagat dito ay nagpapapansin sa akin. Tingnan niyo naman. Ang lalagkit ng tingin nila sa akin, di ba? Aba, at may pa-flying kiss pa yung dalawa, oh. Sarap lang talaga sa pakiramdam. Parang heaven. Nax, nakakaingit ka naman talaga, paring Daniel. Sana ako rin, no? Ikaw, Insan Jaymin, anong masasabi mo kay Daniel? Ha? Walang dahilan para mainggit ako sa kanya, Efraim. At bakit naman? Tignan mo, oh. Todo papansin ng mga kadalagahang dumagat sa kanya. Hindi ka talaga nangiinggit? Hindi talaga. Bakit? May pumapansin din naman sa akin, ha. Isang sipol ko nga lang lalapit kagad sa akin eh. Asa ka pa may papansin sa'yo? Kahit sumipol ka pa, ganyang nakita na lang itsura mo? Hindi ka nila lalapitan. Kahit pustahan pa tayo kung gusto nyo eh. Pag sipol ko at may lumapit sa akin, ibig sabihin ay may tinatago rin akong kagwapuhan. Wala kayong karapatang sabihan akong pangit, okay? At kapag wala namang lumapit, dun lang ako maniniwalang pangit talaga ako. Ano, deal? Parang Efraim, ano nakakain itong pinsan mo at nagkakaganito? Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Sa sobrang gwapo ko, ay nagiging desperado na ang mga nasa paligid ko. Napepwersang tanggapin ang katotohanan ng wala silang laban sa gandang lalaki ko. Sabihin mo munang deal, tol. Kapag wala talagang lumapit sa akin,
Kahit sambahin pa kita dahil sa kagwapuan mo. Pero kapag meron, kailangan mong isaksak sa kukote mo na wala akong pake sa kagwapuan mo. Okay? Aba, bakit parang napakakampante mo ha? O sige, deal kung deal. Kapag di mo lang sinamba ang kagwapuan ko, malalagot ka talaga sa akin. Hindi mo alam kung ano ang pwede kong gawin sa'yo. Teka mga tol. Mga seryoso ba kayo ha? Ikaw Insan, ano ba itong naiisip mo? Para namang mananalo ka eh. Klarong-klaro, hindi ka naman mananalo. Pare Daniel, wag mong seryosohin itong si Insan ko. Minsan kasi lumuluwag ng tornilyo nito eh. Hayaan mo siya, Efraim. Nang magtanda, alam ko namang sa akin pabor ang resulta eh. Mananatiling ako ang pinakagwapo sa balat ng lupa. Walang pwedeng bumaliwala. O paano, Jaymen? Sige na, sumibol ka na. Tignan natin kung may lalapit sa pagbumukha mong ipinaglihi sa ewan. At sinimulan ko na ngang sumipol. Ang totoo ay bigla lang may kung anong nag-udyok sa akin na yun nga ang gawin. Kasabay nito ay naisip ko rin ang dinala at itinago kong itak. Parang gusto ko rin itong i-check mamaya na para bang may inaasahan akong mangyayari. Pagkasipol ko, walang ano-ano ay bumugso ang hangin at pare-pareho kaming nagulat dahil sa kakaibang temperatura nito. Napakalamig. May lumapit nga. Anak ng toko ang hangin yan. Sobrang lamig, nakakapangilabot. Grabe ka Insan. Mga kaluluwa naman yata ang napalapit mo eh. Anak ng, anong klaseng hangin ang natawag mo, Jaymen? Para may hindi magandang ibig sabihin ito ha. Sigurado akong hindi ito basta-basta. Pati naman ako ay nagulat sa lumapit na bugso ng hangin na para bang singaw ng yelo sa lamig. Iba sa inaasahan kong maalinsangang hangin. Napansin ko rin ng sandaling yon ang kakaibang pagtitig sa akin ni Daniel. Para bang sinusukat o tinatansya niya ang pagkatao ko. Matapos ko ring kilabutan sa sarili kong pakana, ay saka ako nagsalita. O paano yan mga tol? Nakita at naramdaman niyo naman na may lumapit sa akin na malamig na bugso ng hangin. May dalagang espiritu pa yata ang naakit ng kakaiba kong kagwapuan. O ano Daniel? Ang deal ay deal ha? Isaksak mo ngayon sa kukote mo na wala kaming pakialam ni Insan Efraim sa pinagmamayabang mong kagwapuan mo. Simula rin ngayon ay hindi mo na kami pwedeng kutsain sa kapangitan namin. Saka hindi totoong mga pangit kami. Isa pa, hindi sa kagwapuan lang nasusukat ang halaga o kalidad ng isang lalaki. Ang totoong mas nakakagwapo sa lalaki ay ang panloob nitong pagkatao sa halip na panlabas lang. Tama nga naman yun, paring Daniel. Kinikilala namin ni Pinsan, nagwapo ka talaga. Pero hindi mo na kailangang ipagmayabang o ipamukha pa sa amin sa pamamagitan ng pagkutya sa amin. At ito pa, makinig ka Daniel. Gaano man kami kapangit ni Insan sa paningin mo, hindi makakaapekto yon sa kumpiyansa namin bilang lalaki. Alam kasi naming may mga katangian din kaming nakahihigit sa'yo at wala sa'yo. Kagwapuan lang ang wala sa amin. Pero kung prinsipyo ang pag-uusapan dito, wala kaming kakulangan doon. Basta kung ano ang mabuti sa paningin ng tao at ng nasa itaas, yun ang isusulong namin. Pweh, kung ano-ano pang sinasabi nyo, basta ako ang hari ng kagwapuan. Para sa akin ay yun ang pinakamahalaga. Hindi pwedeng pumangit ako. Ito ang alas ko laban sa mga... basta, sa akin na lang yun. Basta ang masasabi ko lang sa inyo, yung kapangitan ninyo ang magpapahamak sa inyo sa baryo na to. Tandaan nyo yan. Isaksak nyo sa mga baga nyo. Teka paring Daniel. Anong ibig mo sabihin na itong kapangitan namin na magpapahamak sa amin sa baryong to? May kinalaman ba to sa babala mo sa amin dati? Malay ko. Simula ngayon, problema nyo na yan. Basta ako, gwapo ko. Walang makakanakaw sa kagwapuan ko. At wala rin pwedeng sumapaw. Diyan na nga kayo. Sinisira nyo lang ang araw ko eh. At nilayasan na nga kami ni Daniel na para bang nagtatampo. Lumabas pa ito ng bahay. Naiwan naman kaming dalawa ni Efraim. Lagot ka Insan. Parang nagdamdam mo yung tao sa mga sinabi mo ah. Ngayon ko lang siya nakitang nagkaganyan eh. Grabe naman kasi naisip mo. Yun pala yun.
Saka teka pala, alam mo insan, kinilabutan talaga ako sa latawag mong hangin kanina. Biruin mo, sobrang lamig, parang may yelo eh. Sabi nga ni Daniel, parang may hindi raw magandang ibig sabihin yon. Hindi raw basta-basta hangin yon. Tapatin mo nga ako insan. May sikreto ka bang dapat kong malaman? May kakayahan kang hindi ko nalalaman? Sikreto ka dyan. Nagulat nga din kaya ako. Teka pala. Ang totoo hindi ko alam kung bakit parang may nag-udyok sa akin kanina na sumipol. Bigla na lang naisip ko na kailangan kong gawin yun at may malalaman ako kapag ginawa ko. Tapos naisip ko yung itak ko. Teka pala, kailangan kong i-check yun at baka wala na. Hindi pwedeng malaman at makakuha yung Daniel. Dinala mo yung itak mo? Akala ko ba iniwan mo yun sa bahay? Naku, insan. Baka naman bigla mo na namang maisipan yung nagawa mo kay Mang Pinyong, ha? Baka pati si Paring Daniel ay mapag-isipan mo na masama. Hayang ka na naman i-prime. Hindi nga kasi ako kriminal, pambira ka. Dinala ko lang yung itak kasi basta ewan ko. Parang hindi pwedeng hindi ko yung dala eh. Parang, basta, hindi ko rin talaga maintindihan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo eh. Bakit pakiramdam ko may kung ano sa itak mo? Parang namimisteryosohan ako sa pinagmulan nun. Sabi mo nga ay napulot mo lang sa likod ng bahay nyo. Minsang maulan at makulog at makidlat. Hindi mo alam kung paano napadpad doon at hindi mo rin alam kung kanino. Hay! Alam ko na! Hindi kaya hulog ng langit ang itak mo o kaya isang anting-anting? Ewan ko, Sir Blair. Pero kinilibutan ako bigla sa sinabing yun ni Ephraim. Paano nga kaya kung anting-anting ang aking itak? At sa lahat ng anting-anting, bakit itak pa? Diyan ka na nga muna, insan. Kailangan ko lang i-check yung itak. Iba talaga ang pakiramdam ko dun eh. Sama ako. Gusto ko rin makita kung ano. Parang kinakabahan din tuloy ako eh. Pumunta kami sa kwarto namin ni Ephraim. Nang ilalabas ko na ang itak sa pinagtataguan ko, ay pareho kaming nabigla sa natuklasan. La! Ano yan? Parang umiilaw yung itak, insan. Tapos ay parang naglalabas din ng manipis at kulay pulang usok. Parang yung dati nung hawak mo pa at nababalot pa ng dugo. Anak nang, ano kayang ibig sabihin nito? Insan, baka nga anting-anting talaga yan. Kailangan maipakita natin yan sa nakakaalam ng ganyan. May tawag dun eh. Ano nga bang tawag dun? Oo, tama. Naalala ko na. Antingero. Kailangan maipakita natin yan sa isang antingero para makasiguro tayo. Saan naman tayo hahanap ng antingero? Meron naman kaya rin dito sa Kuyambay. Meron din siguro. Kaya lang pagkakaalam ko, kapag nakatuklas ka ng isang anting-anting, babalayan na may makakalaban kang kampo ng kadiliman. Tapos ay ganyan, umiilaw pa. Nako, babalayan na nasa paligid lang sila. Muli ay kinilabutan na naman ako sa nalaman ko mula kay Ephraim at syempre ay kinabahan din. Bigla ko ring inalala ang lahat simula nang mapulot ko ang itak at hanggang sa kasalukuyang pag-ilaw nito. Kung pagtatagpi-tagpiin, posibleng ang itak ay anting-anting. Kung anting-anting nga ito, bakit ako nakapulot? May dahilan kung bakit, insan. Ikaw siguro ang karapat dapat talaga dyan. Sabi mo nga kanina kay Paring Daniel, may prinsipyo ka na kung ano ang mabuti at tama ay yun lang ang isusulong mo. Yun malamang ang nakita sa'yo. Kaya yan, anting-anting na mismo ang lumapit sa'yo. Pero bakit itak pa? Aba, malay ko. Baka magiging matador ka ng mga multo o kung ng anong kampo ng kadiliman. Bakit ba? Ayaw mo ba ng itak na anting-anting? Kung ayaw mo akin na lang. Kaya lang naku, wag na pala. Tsaka, takot ako Paano pala kung mga aswang ang makakalaban ko? Aba, mahirap yun. Nakakatakot. Marami kayang iba't ibang uri ng aswang. Paano kung pinakamabangis na uri pa ang makaharap ko? Kaya, sayong-sayo na yung itak mo. Saksak mo sa baga mo. Takot ka naman pala Saka paano to? Ano nang gagawin ko sa itak na to? Paano ko patitigilan ng pag-ilaw nito? Kung hipuin mo kaya, hawakan mo. Pero binabalaan kita, insan ha. Baka bigla mo na lang akong balingan pagkahipo mo niyan ha.
Teka, magtatago muna ako at lalayo ako. Bago mo hipuin yan, mahirap na. Ayoko pang mamatay, no? Pagkatago ni Efraim sa likuran ng aparador, ay kabadong hinipo ko na ang itak. Napansin kong medyo nanginginig pa ang kamay ko. At nang sa wakas ay tuluyan ko na itong mahipo, walang ano-ano ay pumasok sa loob ng kwarto ang bugso ng hangin na sinlamig ng hangin na dala ng pagsipol ko kanina. Sa gulat ko ay bigla pa itong pumalibot sa akin hanggang sa hindi ko na namalayan na unti-unti na pala akong nawalan ng malay. Ang sumunod na nangyari ay napunta ako sa mundo ng panaginip. Mula sa dilim ay nakita kong isa-isang naglitawan ang kulay puting figura ng kaluluwa ng mga tao na bawat isa ay bumubulong. Nakikiusap sila sa akin. Hustisya ang kanilang daing. Lipulin ko raw ang mga kampon ng dilim sa pamamagitan ng itak ng mananabas na nasa akin. Makaraan, ang sumunod namang lumitaw ay ang mga aninong mas maiitim pa sa dilim. Maliliit na mga nilalang na mukhang tao. May matatalas at mahahabang mga kuko sa kamay. Ang pormasyon naman ng kanilang mga paa ay pabaliktad. Ang mga tenga naman nila ay hugis patulis. May mga mata silang nagbabaga sa kapulahan. Pagkatapos ay naglalabas sila ng kakaibang tunog na matinis at masakit sa tenga. Bigla, parang ipinapakita sa akin sa panaginip na yun kung paano sumasalakay at nanlalapa ang maiitim na mga nilalang na yon. May mga kasama pala silang alagang hayop na base sa anino ng mga ito ay parang aso na may pagkakahabang mga tenga. May mga paaring pabaligtad ang pormasyon at may mahahabang buntot na humahampas-hampas sa napipili nilang biktima. Biglang nangihina ang mga biktima na sinasamantala namang sunggaban ng maiitim na mga nilalang. Brutal talaga silang manlapa. Nilururay-luray nila ang mga biktima sa pamamagitan ng kanilang matatalas na mga kuko. Nilalantakan nila at ang sinisimot ang lahat ng dugo, laman at mga lamang loob. Pati mga buto ay nilulunok din nila at ang tanging itinitira ay panga ng kanilang mga biktima. Isinasabit nila ang mga ito sa mga sanga ng puno. Matapos ang panaginip na yon ay agad akong nagising, pero nagtaka ako na ang bumungad na paligid sa akin ay hindi pamilyar. Wala na ako sa kwarto namin ni Efraim. Sa halip ay nasa loob kami ng isang kubo na ang dingding ay tadtad ng kung ano-anong nakasabit na mga dahon. Madilim na rin noon at paggabi na. May mga nakasinding gasera sa kinaroroonan namin. Kunot ang noong napabalikwas ako ng bangon. Nakita ko sa isang tabi si Efraim. Katabi naman ito ay isang matangkad na babaeng dumagat na noon ko lang nakita. Pareho silang nakasalampak sa saig. Sa harap ng matanda ay may isang munting banga na ang laman ay hindi ko alam. Makapal na usok ang lumalabas mula sa banga na yon, na nang malanghap ko ay amoy herbal na mga dahon. Sunod-sunod ako napaubo dahil dito. Nasaan ako, Efraim? Nasaan tayo? Saka ano nangyari? Sino kasama mo? Siya si Aling Ruth, insan. Nandito tayo sa loob ng bahay niya. Dinala ka namin dito dahil yun ang mahigpit niyang utos eh. Isa raw siyang babaylan o albularyang espiritual dito sa baryo. Saktong nang bigla kang nawalan ng malay sa kwarto natin, ay humahangos na dumating si Aling Ruth. May babalang pangitain daw siyang nakita at isa ka raw sa nakita niya. Tanging ikaw lang din daw ang natuntun niya. May nakita rin daw siyang delikadong mga senyales sa bahay ni Paring Daniel. Kaya pinagmadali niyang dalhin ka namin dito. Delikado ka, iho. Pati na rin ang buong baryo. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Ano pong pangit ay nang nakita niyo, Aling Ruth, at yung delikadong mga senyales sa bahay po ni Daniel? Baka tayo lang kayo rito, tama? Oo, bakit po? Kung gayon, ay wala kayong kalam-alam na umaaligid-aligid sa liblib na baryong ito ang mga aswang na biyangonan. Ano? Mga aswang na biyangonan?
Ano pong klaseng aswang ang mga yun, Aling Ruth? Aba, parang katulad lang namin sila mga dumagat. Mas maliliit lang sila kaysa sa amin. May matatalas sila mga kuko at may mga paang pabaliktad. Naglalabas sila ng matinis na tunog na masakit sa tenga para iparalisa ang kanilang biktima. Napaka-brutal nilang manlapa. Pagpipira-pirasuin ka nila gamit ang kanilang mga kuko. Sisimutin nila ang iyong laman at buto at ang tanging ititira ay ang iyong paka na isasabit naman nila sa saka ng puno. Mahirap silang mapansin sa gabi at takot sila sa liwanag at apoy. Biyangonan? Tama. Malamang na mga biyangonan nga nakita ko sa panaginip ko. Saka sa panaginip ko ay nagpakita rin ang mga kaluluwa ng kanilang mga biktima. Humihingi po sila ng tulong sa akin sa pamamagitan daw po ng itak ko. Aha! Isa pa nga rin yan sa nakita ko sa pangitain, ang itak mo, iyo. Nalaman ko rin ang itak na nasa iyo ay dating pag-aari ng isang napakagwapong mananabas. Kaya lang, ay pinawi sa kanya ang makapangyarihang itak dahil mas pinahalagaan niya ang panlabas ng anyo kaysa sa papel niya bilang isang mananabas. Inakala niyang kaya siya napili ay dahil sa panlabas ng anyo. Hindi niya alam ay mas panloob ang tinitignan. Kaso ang panloob niyang kwalifikasyon ay nabago. Kaya unti-unting humina ang kapit sa kanya ng kapangyarihan ng itak. Dahil dito ay napatay siya ng mga aswang kalaunan. Ang makapangyarihan namang itak ay nilamon ng mga kidlat. Muli lang itong inaluwa sa bakuran niya dahil nakahanap at nakapili na ito ng bagong magiging tagapagdala. At ikaw yon. Sa mga nalaman namin ay parehong nanlalaki ang mga mata na nagkatinginan kami ni Efraim. Sabi ko na nga be, o ano Insan, tama ako sa inala ko, di ba? Anting-anting talagang itak mo at ikaw talagang napili niyan. O nga Insan. Pero Aling Ruth, paano ko naman po magagamit ang itak ko? Paano ko po pagaganahin ang kapangyarihan nito? Ako talaga kailangan mo, iho, para mapagana yan. Sakto namang ikaw ang kasagutan sa taimtim kong panalangin sa Panginoong Diyos. Naglaan siya ng isang taong makakatulong ko laban sa mga salot na biyangonan dito sa baryo Kuyambay. Kaya nang matuntun kita sa isinagawa kong ritual, ay kagad kitang pinuntahan. Hindi pwedeng maunahan tayo ng mga biyangonan na alam mo bang naaamoy na ang enerhiya ng itak mo. Panigurado ngayong gabi mismo ay magiging aktibo na naman sila at hindi lang basta aktibo, kundi magiging mas mabangis pa sila at desperado na tugising ka. Sa sandaling ito ay kailangan nating magsanib puwersa kagad. Hindi na natin dapat patagalin pa. Kailangang isagawa na kagad natin ang ritual. Kawawa naman ang mga kababaryo ko kung wala silang magiging tagapagtanggol laban sa mga biyangonan na matagal na rin sumasalot sa lugar na ito. Aling Ruth, may tanong lang po muna ako tungkol dito sa itak ko. May pagka-automatic po ba to? Ibig ko po sabihin kasi para pong nauudyok ako nito na gawin pong isang bagay. Minsan po, kapag nahihipo ko, umiinit at minsan naman po umuusok. Nakapatay din po ako minsan dahil dito nang hindi ko naman po intensyon. Yun nga po ang dahilan kung bakit tumakas po kami ng pinsang ko sa baryo namin at dito po kami napadpad para magtago. Yun lang ba? Oo, iho. Automatic na nag-uudyok yung itak mo dahil makapagyarihan yan. Ang pag-ilaw yan ay babala na may panganib na darating o may banta sa seguridad mo at ang mga taong nakapalibot sa iyo. Ang pag-usok naman ay senyales na ang napatay mo ay kampon talaga ng dilim. Ha? Di ibig sabihin po kusa rin pong nauudyokan si Jaymen na pumatay ng kampo ng dilim o ng isang kriminal? Tama. Kaya kung nakapatay ka ba dahil dyan sa itak, yun ay dapat lang. Ang itak mo kasi ay parang magnet na humihigop ng sigaw ng gustisya ng mga kaluluwa sa paligid. Ito ang tagahatol. Kung ang isang masamang tao ay dapat bang
magpatuloy na mabuhay sa mundo o hindi na at maging mitya para mas lalo pang makapambiktima. Nagbibigay naman ito ng tsansa para sa pagbabago. Pero kapag nararamdaman ito na wala na talaga tsansa, yun na. Husa na nitong uudyukan para tapusin ang buhay ng isang tao. Sa kampo naman ng dilim, hindi na ito nagbibigay ng tsansa pa. May kampon ba ng dilim na magbabago pa? Pwede pa. Kung dating kampo ng liwanag, pero bumaling sa dilim. Tapos ay magsisisi at gusto ulit bumalik sa liwanag. Ganon ang batas na sinusunod ng mga anting-anting. Sa mahusay na paliwanag na yon ni Aling Ruth, ay pareho kaming namamanghang napatango ni Efraim. Halatang may alam din talaga ito sa espiritual na mga bagay. Albularyong espiritual nga talaga. Ang galing po talaga. Sobrang namakamangha. Sorry po. Ang galing po talaga. Sobrang nakamamangha po ang batas ng mga anting-anting. Kaya ikaw, insan, napakaswerte mo at napili ka ng isang anting-anting na itak ng isang mananabas. Eh di paano? Kailangan na natin magsanib puwersa, J-Ben, iho. Pero nang puntong yon, ay bigla naman akong natigilan at medyo nagduda kay Aling Ruth. Napaisip muna ako at tinimbang na maigi ang mga bagay-bagay. Una, ay hindi ko kilalang kilala si Aling Ruth para agad magtiwala rito. Paano kung hindi pala talaga siya kakampi? Paano kung may tinatago siyang lihim at kalaunan ay bigla na lamang iilaw ang itak ko na siya pala ang dahilan? Ngunit habang nag-iisip ako, walang ano-ano ay bigla kaming nakarinig ng mga kaluskos sa paligid. Kasunod nito ay isang matinis na tunog na nagmumula naman sa di kalayuan sa kinaroroonan namin. Bunga nito ay biglang nataranta si Aling Ruth. Naku po, Diyos ko! Narinig niyo ba yun? Nagsisimula na mambiktima ang mga biyangonan sa labas. Umaaligid-aligid na rin sila. Alerto kayo. Ay, sadali. At daragdagan ko pa ang mga pangontra sa paligid ng kubo. Huwag na huwag kayong lalabas dahil delikado. Nanlalaki ang mga matang nagkatinginan kami ni Efraim, lalo na nang marinig namin ang sigawan mula sa mga kapitbahay. May humihingi ng saklolo, may pasigaw na nagbababala at meron namang mga kalalakihan na galit na pinagmumumura ang mga biyangonan. Nanang ko po, insan. Totoo nga sinabi ni Aling Ruth. Kaya makipagsaling puwersa ka na sa kanya, insan. Huwag ka na mag-alinlangan pa sa kanya. Kung hindi siya mapagkakatiwalaan, di sana hinayaan niya na lang tayo na mapahamak. Gaya niyan, tignan mo naman nasa alanganin na ang buong baryo. Tama ka, insan. Kakampi nga talaga natin si Aling Ruth. Pagbalik ni Aling Ruth mula sa ginawa nito, ay agad ko tong inudyukan na simulan na ang sanib puwersa. Aling Ruth, simulan na po natin kagad ang sanib puwersa. Tama po kayo. Hindi tayo dapat maunahang makontra ng mga biyangonan. At hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang matanda. Inilabas nito ang mga gamit na kailangan at sinimulan kagad na magritual at umusal ng orasyon. Ngayon, ay ilahad mo sa harap ko ang itak mo, J-Ben, iho. Pumikit kang maigi. Ano man ang mararamdaman mo ay tiisin mo lang. At wag na wag mong ididilat ang iyong mga mata hanggat hindi ko sinasabi. Ikaw rin, Efraim, iho. Ipikit mo rin ang iyong mga mata at wag na wag mo ring ididilat hanggat hindi ko sinasabi. Hindi pwedeng magmintis ang ritual at orasyon ko. Kailangan mag-concentrate tayong lahat sa kabila ng mga kaguluhan sa labas. Sa kasagsagan ng ritual at orasyon ni Aling Ruth, ay nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya na lumalabas mula sa hawak kong itak. Isang mainit at isang malamig na enerhiya. Ang mainit ay parang nasisipsip ng kanan kong kamay. Ang malamig naman ay sa kaliwa kong kamay. Makaraan ay may kakaiba rin akong nararamdaman sa mukha ko. Para bang minamasahe na hindi ko maintindihan. At sa wakas ay natapos na ang huling orasyon ni Aling Ruth. Ngayon ay idilat niya ninyo ang inyong mga mata. Pagdilat ko ng mga mata ko
ay nagulat pa ako sa ekspresyon ng muka ni Efraim. Natakang-takang nakatitig sa akin. Namimilog pareho ang kanyang mga mata at bibig. Si Aling Ruth naman ay napangisi na lang. Oh, bakit ganyan na lang kayo makatitig sa akin, Insan? May nabago ba sa itsura ko? Diyos ko, lalo ba akong pumangit? Wow, Win! Hanip, sobrang gumapo ka, pinsan! Muntik na kitang hindi makilala! Hindi makapaniwalang napakapa naman ako sa mukha ko. At nang makita ko ang refleksyon ng mukha ko sa kumintab na talim ng itak, pati ako ay manghang-manghang napatitig din sa mukha ko. Ha? Diyos ko! Gumwapo nga ako! Ako ba talaga to? Parang pinaliguan ng 10 beses ha. Sinaniban yata ako ni Adonis. Ganyang kagwapo ang dating mananagbas na tagapagdala ng itak mo, Jamin. May dahilan ng itak kung bakit ganyan ang ginawa sa mukha mo, iho. Ano man yon, ay malalaman din nating kalaunan. Pero binabalaan kita, huwag mong sambahin ang sarili mong itsura para hindi ka matulad sa sinundan mo. Naku, syempre po. Hindi lang po talaga ako makapaniwala na ganito na po ako kagwapo ngayon. Kaya lang po eh. Kaya lang ano, iho? Napatingin muna ako kay Efraim bago ko sinagot si Aling Ruth. Kaya lang po eh. Masasapawan ko po ang kagwapuan ni Daniel. Tsak na hindi na magugustuhan na may mas gwapo na po sa kanya ngayon. Aba, oo nga no, Insan. Naku, lagot tayo ngayon sa kanya. Nagdamdam pa naman yung tao sa atin dahil sa mga pinagsasabi mo. Siya nga pala mga iho. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Mag-iikat kayo doon kay Daniel. Bakit ika nyo? Dahil may mga nakita kong mga panga ng tao na nakasabit sa isang puno sa likod ng kanyang bahay. Saka may kakaibang enerhiya rin akong naramdaman sa palibot ng kanyang bahay. Ano? Ibig nyo sabihin isang biyangonan po si Daniel? Sa itsura niya ay mukhang hindi naman. Pero base sa mga bagay-bagay sa paligid ng kanyang bahay, ay merong mga senyales na nagsasabing hindi siya basta-basta na isang tao. Hindi ko pa matiyak sa ngayon. Siguro ay kailangan ng isang bagay mula sa kanya na kailangan kong dasalan para malaman kung ano ang nasa likod ng kanyang pagkatao. Para rin kasing may mali sa klase ng kanyang kagwapuan. May mali sa kanyang kagapuhan? Lo, ano kaya yun? May kwintas po pala na bigay sa akin si Paring Daniel, Aling Ruth. Baka ito po ay pwede niyong orasyonan. Madali ka, ibigay mo sa akin. At pagigitain ko kagad. Pwede na yan, basta mula sa kanya. At nagsagawa nga kagad ng isang ritual at orasyon si Aling Ruth sa iniabot ni Efraim na kwintas. Naglabas din siya ng malaki-laking banga na naglalaman ng malinaw na langis ng kung anong halamang herbal. Una ay umusok ang laman nito sa ibabaw. Sumunod ay unti-unting nahawi at inilantad ang ibabaw ng langis na mistulang isang salamin. Makaraan ay unti-unting may mga figurang nabubuo rito. Kaya lang ay malabo ang nakikita namin ni Efraim dito. Mukhang si Aling Ruth lang ang malinaw na nakakakita. Anong nakikita niyo sa banga, Aling Ruth? Aha! Nakita ko na ang kasaysayan ng buhay ni Daniel. Sandali lang. At hayaan niyo munang tunghayan ko ang buong pangyayari. Habang tinutunghayan ni Aling Ruth ang mga nakikita sa banga, ay patindi naman ng patindi ang kaguluhan sa labas. Ang mga kaluskus din sa labas mismo ng kubo na kinaroroonan namin ay parami na ng parami. Para bang aligaga ang mga ito at desperadong makalapit ng tuluyan pero hindi magawa. Kapansin-pansin ding nagsisiusok ang mga pangontrang dahon na nakasabit sa buong paligid ng mga dingding ng kubo. At sa wakas ay muling nagsalita si Aling Ruth. Alam ko na ang lahat-lahat. Ano po mga nalaman nyo? Ano pong nasa likod ng kagwapuan ni Daniel? Aba dati pala siyang pangit.
Pero minsan ay may isang babaeng biyangonan ang nahumaling sa kanya. Nag-anyong tao ito at nakipagbabutihan kay Daniel. Pero bawal pala sa mga biyangonan ang umibig sa mga tao. Ang naging resulta, habang patuloy nakikipagbabutihan ng babaeng biyangonan kay Daniel, unti-unti itong naghina hanggang sa mag-agaw buhay kalaunan. Bago mamatay ang biyangonan, ay ibinunyag dito ang totoong pagkatao kay Daniel. May ibinigay ito kay Daniel. Isang batong itim. Isang batong itim? Para sa naman po kaya ang batong itim na yon? Ayon sa babaeng biyangonan, ang batong itim ay magsisilbi raw na proteksyon ni Daniel para hindi ito biktimahin ng mga kalahi nito na sumasalot sa baryo. Nang mapasakamay ni Daniel ang bato, ay agad nagbago ang itsura nito. Naging napakagwapo. Ibinunyag ng babaeng biyangonan na takot daw ang mga kalahi nito sa mga babae at lalaking may maganda o gwapong buka. Kaya pala sinabi niya minsan sa amin ni Efraim na ipapahamak daw kami ng itsura namin sa baryong to. Ibig sabihin po ba, ang mas gustong biktimahin ng mga biyangonan ay ang mga pangit? Tama ka, iho. Kapag gwapo o maganda, ay takot silang kantihin. Hindi kung ganun po mauubos po mga tao rito sa Cuyambay. Dahil karamihan po dito mga pangit Kakaunti lang ang mga gwapo at magaganda. Kaya rin dito sila nambibiktima. Mas target nila ang mga dumagat na naninirahan dito. Hindi rin naman po kami mga dumagat ni Efraim. Pero mga pangit pa rin tayo, insan. Ay, hindi na pala. Ako na lang pala. Kasi gwapo ka na ngayon Grabe. Dapat pala ako rin. Kailangan ko rin maging gwapo. Aling Ruth, wala ba kayong ritual o orasyon dyan na pwedeng magpagwapo sa akin? Baka meron po. Pakiusap, gawin nyo rin akong gwapo. Kahit si gwapo man lang ni Vic Soto. Aba, kahit si gwapo ka pa ni Fernando po Jr. Kaso wala akong ganong ritual o orasyon. Swerte lang talaga itong pinsan mo na ginawa siya gwapo nang napulot niyang makapangyarihang itak na mananabas. Siguro para maging gwapo ka rin o mas gwapo ka pa kay J-Ben. Baka kawit di ka matayan ang kailangan mong mapulot at hindi lang itak. Wag na lang po. Ayoko po maging gwapo nga pero multo na lang. Kayo naman nagsuggest pa kayo kung gano'n naman pala. Aling Ruth, yun lang po ba ang mga nalaman nyo tungkol kay Daniel? Meron pa. Maliban sa ginawang gwapo ng batong itim si Daniel, pwede rin daw itong humiling sa batong itim at tutuparin yun ng bato. Ang kakayahan nito na humiling ang kailangan natin paghandaan. Mukhang doon tayo mahihirapan at posible ring umanib si Daniel sa mga biyangonan. Nakatitiyak akong gagamitin din talaga siya ni Wapongor. Ano? Wapongor? May ganun palang pangalan? Sino yun? Siya ang mabagsik na pinuno ng mga biyangonan. Ngayon ko lang siya natukoy dahil mismong ang babaeng biyangonan na nagkagusto kay Daniel ay anak ni Wapongor. Si Andrina. Pero hindi alam ni Wapongor na si Daniel ang dahilan kung bakit namatay ang anak nito. Aha! Baka pwede po nating maging alas ang bagay na yan laban kay Daniel kung sakali. Tama ka, Efraim. Pero hindi lang yun ang kailangan natin paghandaan ngayon. Kailangan din nating malaban ang mga kahinaan ni Wapongor. Aling Ruth, paano naman po natin malalaman yun? Yang makapangyarihang itakbo ang kailangan natin, J-Ben. Kapag harap-harapan ka ng napalaban kay Wapongor, kusang hahanapin niyang itakbo ang kahinaan nito. Paano ko po pala malalaman kung ang kaharap ko po ay si Wapongor na? Pare-pareho po ba ang itsura ng mga biyangonan? Hindi, J-Ben. Ang pinuno nilang si Wapongor, ang pinakamalaki at maskulado ang pangangatawan. Siya rin ang pinakamaitim at sobrang tingkad na nagbabagang pula ang kanyang mga mata. Meron din siyang buntot at mga sugay na para bang sa demonyo. Aling Ruth, sabi nyo takot ang mga biyangonan sa mga gwapo at maganda. Ibig po bang sabihin matatakot din sa akin si Wapongor? Yun ang hindi ko alam, iyo.
Basta ang alam ko, naiiba kaysa sa karaniwang biyangona ng pinuno. Sigurado ring may kakaiba siyang mga abilidad. Hindi basta-basta ang pinuno ng mga aswang. Walang ano-ano. Pagkatapos magsalita ni Aling Ruth, ay nakarinig kami ng malakas na sigaw mula sa labas. Yun ay boses ni Daniel. Damon! Ephraim! Lumabas kayo dyan! Alam kong nariyan kayo sa loob ng bahay ni Aling Ruth. Lumabas kayo rito at tumulong kayo laban sa mga sigbin at mga biyangonan! Ngayon yung patunayan na sinasabi niyong prinsipyo! Ipagtanggol niyo mga kababaryo ko! Ala, paano yan, Insan? Lalabas ba tayo? Alam mo na bang gamitin niyang mahiwaga mong itak? Pakiramdaman mo lang yung itak mo, Jayben. Naorasyonan ko na yan. Uudyukan ka rin yan kung paano mo gagamitin. Saka tandaan mo, takot sa kagwapuhan mo ang mga biyangonan. Mag-iingat ka nga lang kung sakaling makaharap mo din si Wapongor. Eh ako po, saka kayo rin. Lalabas din po ba tayo, Aling Ruth? Oo, iho. Sandali at kukuhanin ko mga sandata natin at pangontra. Kukuha rin ako ng bulak na ibinabad sa pangontrang langis at pinatuyo. Pampasak natin sa mga tenga natin para hindi tumalab sa atin ang epekto ng matinis na pag-ungol ng mga biyangonan. Kukuha rin ako ng mga sulok. Tandaan nyo, takot din sila sa apoy o liwanag. Pati ang mga sigbin. Ingatan ninyong malapitan ng mga sigbin ang anino ninyo. Mga latigong gawa sa tangkay ng makabuhay ang inilabas ni Aling Ruth. Tig-isa sila ni Ephraim. Pagkatapos ay binigyan niya kami ni Ephraim ng bulak na pampasak daw sa tenga. Tig-isa rin kami ng sulo na sinindihan ni Aling Ruth. Huwag niyong gaanong ipasok ang bulak sa mga tenga niyo para magkarinigan pa rin tayo. Sapat nang naibabad ang mga bulak sa pangontrang langis. Hindi na gaanong tatagos ang ungod nila sa tenga natin. May tataboy kumbaga ang epekto. Saka, huwag din tayo maghihiwa-hiwalay. Talikuran lang tayo. Tulungan. Nang makita naman kami ni Daniel, lalo na ako, ay gulat na gulat ito. Pero sandali lang ang pagkagulat nito. Agad ding napalitan ng matinding galit. Kitang-kita ko ang mariing pagtikom ng mga kamao nito at pagkislot ng mga litid nito sa panga. Anak ng buwisit! Paano naging ganyan kakagwapo, Jamin? Hindi. Hindi ako makakapapayag na meron pang mas gwapo sa akin. Ako lang dapat ang gwapo sa baryong to. Pwes, tama lang pala na ipinatawag ko ngayon din si Wapongor. Ngayong gabi rin ay papatrabaho kita sa kanya. Walang pwedeng sumapaw sa kagwapuan ko. Kaya ngayong gabi rin ay mamamatay ka, Jamin. Mamamatay ka! Ang sama mo naman, paring Daniel. Kagapuhan lang talaga ang importante sa'yo. Napakababaw naman nun. At nakipagsabwatan ka pa talaga sa mga biyangonan para lang sa hindi naman sana ganun kaimportanteng bagay. Umanib ka talaga sa kasamaan, pambihira ka. Wala kang pakialam sa kasalanan niyo rin magpinsan. Sa lahat ng ayoko ay yung minamaliit ang kagapuhan ko. Ang bumangga ay hindi pwedeng hindi magiba at mawasak. At isa pa pala, hindi ko ba naramdaman na may dala kayong sandata at may mahiwagang itak pa pala kayong dala, ha? Pwes, wala kayong panama kay Wapongor. Siya lang naman ang mabagsik na pinuno ng mga biyangonan. At siya at ako ay magkakampi. Nagulat kayo, no? At pinalabas na nga ni Daniel si Wapongor. Wapongor! Sige! Lumitaw ka na! Narito na ang mga pangas na pagbabalakan ka pa yata ang kalabanin. Pagtitirisin mo sila sa harap ko, ipakita mo sa kanila kung gaano sila kawalang kwentang mga pangit na nilalang sa mundo. Sabay-sabay kaming napalingon ni na Ephraim at Aling Ruth sa direksyon ni Wapongor. Lumabas ito sa likod ng isang malapad na puno. Pare-pareho kaming halos mapaatras dahil sa sobrang nakakatakot nitong itsura. Mas nakakatakot ito sa aktwal kaysa sa deskripsyon ni Aling Ruth. Idagdag pa, kasalukuyang may nilalantakan nitong ulo ng isang taong nabiktima nito mula sa baryo. Duguan ang maumbok nitong nguso
natadtad ng matutulis na pangil. Sumunod ding isa-isang naglitawan ang mga biyangonan sa likuran nito na bawat isa ay galit na nakatitig sa amin. Duguan din ang mga nguso ng mga ito, senyales na kagagaling lang ng mga ito sa paglantak sa nabiktima ng mga ito. Kayo pala mga pangas na parito para kalabanin ako at ang mga kalahi ko. Pues, hindi kayo magtatagumpay. At talagang guwapo pa ang haharap sa akin. Kung inaakala ninyong matatakot ako, nagkakamali kayo. May abilidad akong hindi nyo nalalaman at ngayong gabi rin ay ipapalasap ko sa inyo. Pagsisisiyan ninyong naparito pa kayo. Ngayon ay humanda kayo, Jaymen at Efraim. Mabubura na ang mga itsura nyo sa mundo. Walang ano-ano ay may kakaibang isinenyas Walang ano-ano ay may kakaibang isinenyas sa hangin si Wapongor. Sumunod ay umugong ang atungal ng mga sigbin na isa-isang naglalabasan. Mga sigbin ang pinasugod ni Wapongor sa halip na mga biyangonan. Ang mga biyangonan naman ay isa-isang nagsipagtago sa paligid. Alerto kayo, Jaymen Efraim. Malamang na mag-aabang lang ang nagsipagtago mga biyangonan. Hahanap ng tiyempo mga yon. Ang mga hawak ninyo sulo ay wag na wag niyong hahayaang mamatay. Mataan nyo rin ang mga anino ninyo. Hindi dapat malapitan ng anino ng mga sigbin. Talikuran tayo. Pero patuloy pa rin sa pagsenya si Wapongor sa ere. Kapag kwan ay napansin kong may manipis na itim na usok na lumalabas mula sa mga kamay nito at para bang may buhay na naglakbay sa hangin. Mabilis na sumibad ang mga ito patungo sa direksyong hindi ko na nasundan pa dahil sa sobrang bilis. Si Daniel naman ay napansin kong may inilabas mula sa bulsa nito. Makaraan ay itinapat nito sa bibig at parang may inuusal na kung ano. Palagay ko, yun na yung batong itim nito at sinisimulan na niyang humiling dito. Hindi ko alam kung paano pero parang naririnig ko sa isip ko ang bulong ni Daniel. Ganito ang narinig kong ibinulong niya. Mahiwagang batong itim ni Adrina. Pakinggan mo ngayon ang aking hiling. Papangitid mo si Jaymen para masugod ito ng mga biyangonan. Gawin mong sobrang pangit para manggigil sila sa kanya. Dapat siyang malapa ngayong gabi rin. Ngunit nang sandaling yon ay naramdaman ko naman ang panginginig ng hawak kong itak at ang pag-ilaw nito sa kakaibang paraan. Sumunod ay naramdaman ko naman na parang minamasahe ang mukha ko. Pakiramdam ko ay biglang naging sobrang gaan ang mukha ko. Kaya pala ay umiilaw mismo ang mukha ko hanggang sa napansin naman ito ni Efraim. Hala! Ano nangyayari sa mukha mo, Jaymen? Lalo kapag gumagwapo, tapos umiilaw ang mukha mo! Noon ko naisip na kinontra ng itak ko ang kahilingan ni Daniel. Dahil dito ay narinig ko naman ang desperado niyang pag-ulit sa kanyang kahilingan. Anak, buwisit na yan! Batong itim na Adriana, bakit hindi tumatalab ang aking hiling? Sabi kong papangitin mo ng malala si Jaymen. Bakit lalo pang pinagwapo? Ako lang ang dapat na pinakagwapo sa baryong ito. Wala nang iba. Papangitin mo siya. Papangitin mo. Kung hindi, ay dudurugin kitang hayop ka. Dito ko na malakas na sinagot si Daniel. Daniel! Walang talabang kahilingan mo laban sa akin. Ako na ngayon ang magiging pinakagwapo sa baryong ito. Huwag ka nang umasang papangit pa ako. O baka gusto mong ikaw ang ibalik ko sa dati mong kapangitan. Hayop ka, Jaymen. Huwag mong agawin ang trono ko. Ako lang ang karapat dapat na tawagin pinakagwapo sa baryong ito. Wapongor, ano na? Panagutin mo na ang mga buwisit na yan! Napangisi lang si Wapongor. Makaraan ay biglang tumalim ang pagkakatitig sa aming tatlo ni Aling Ruth at Efraim. Umanda kayo ngayon. Tignan natin kung makukontra nyo ang pinagana ko.
Walang ano-ano ay napansin kong biglang parang nawala sa sarili sina Aling Ruth at Efraim. Walang ano-ano ay napansin kong biglang parang nawala sa sarili sina Aling Ruth at Efraim. Nang makabawi naman ay nagtaka ko sa mga ikinilos nila. Ay! Ang gwapo naman ng lalaking yon. Oh, Daniel, sayong-sayo ko. Ang kinidma ka. Anakan mo ka. Huwag, Aling Ruth! Huwag kayong lalapit kay Daniel! Kalaban natin siya! He? Ano pinagsasasabi mo, pwesit ka? Hindi siya kalaban. Kakampi natin siya. Tingnan mo, pareho kayong gwapo. At para sa akin, ay mas gwapo siya. Pakakasalan ko siya kahit saan simbahan. Ha? Ano ba nangyayari sa inyo, Aling Ruth? Narinig niyo ba mga sinasabi niyo? Tama si Aling Ruth, Damon. Mas gwapo nga si Daniel kaysa sa'yo. Saka ikaw, bakit ba ikaw lang ang gwapo sa ating dalawa, ha? Hindi ako makakapayag. Aling Ruth, tara na kay Daniel. Hindi itong si Damon ang dapat nating kampihan. Ipapahamak niya lang tayo eh. Doon tayo kay Daniel, sapagkat may batong itim siya na mas makapangyarihan kaysa sa itak ni Damon. Huwag! Huwag kayo lalapit sa kanila, Aling Ruth, Efraim! Susunggaban kayo ng mga biyangonan at ng mga sigbin! Hindi tayo pwedeng mag-iwa-iwalay, di ba? Wala kaming pakialam sa'yo, David. Diyan ka nang mag-isa mo. Ikaw ang lalapain ngayon ng mga biyangonan. Iaalay ka namin kay Wapogor. Wapogor, heto na ang mortal mong kalaban. Iniiwan na namin siya para sa'yo. Buti nga sa'yo. Suwapang ka kasi sa kagwapuan eh. Sa nakikitang nangyayari kina Aling Ruth at Efraim ay natuwa naman si Daniel. Ano, Jamin? Nagulat ka ba sa kakaibang abilidad ni Wapongor? Pati mga kakampi mo bumaliktad sa'yo! Kawawa ka naman! Paano ngayon yan? Mag-isa ka na lang ngayon! Magpaalam ka na sa mundo! 10 ng kagwapuan mong hindi mo na mapapakinabangan pa! At ngayon naman ay sisirain ko ang hawak mong itak na makapangyarihang kuno. Wala naman palang silbi ang lakas ng loob mong pumarito. Muli, may isinenya sa ere si Wapongor. Kasabay nito ay nararamdaman ko na naman ang kakaibang panginginig ng hawak kong itak. Ewan ko ba, pero hinayaan lang nitong pirmi akong nakatayo at hindi ako... sorry. One more. Muling may isinenya sa ere si Wapongor. Kasabay nito ay nararamdaman ko naman ang kakaibang panginginig ng hawak kong itak. Ewan ko ba, pero hinahayaan lang nitong pirmi akong nakatayo lang at hindi ako inuudyokang kumilos at lumaban. Sa isang iglap, bigla ay may manipis na itim na usok na mabilis na sumugod sa direksyon ko. Bago ko pa man mamalayan, ay mabilis na nitong inagaw sa akin ang hawak kong itak. Parang nakiayon pa ang kamay ko at kusa itong ipinamigay. Akin na ngayon na maiwagang itak. Peke lang naman pala ang isang to. Hindi man lang ako naapektuhan. Ganong kalakas ang kapangyarihan ko. Nye. Basura pala mga sandat at pangotra niyo. Wala rin kwenta mga plano niyo laban sa amin ni Wapongor. Ngayon, sama-sama na kayong mawawala sa mundo. Wapongor, palabasin mo na ang mga biyangonan at ipalapa mo na ang mga to. Agad-agad namang naglabasan ang atat na mga biyangonan, pati mga sigbin. Walang sabi-sabing dinaluhong ng mga ito sina Aling Ruth at Efraim. Wag! Magkakakampi niyo kami! Daniel! Tulong! Tulong! Hindi! Huwag niyo kaming labahin! Hindi kami kahaway! Akala niyo sa amin, tagasalo ng mga traidor. Marapat lang kayong mamatay. Sumunod ay ako naman ang binalingan ng iba pang mga biyangonan. Wala naman akong ibang ginawa
kundi ang basta tumayo lang sa kinaroroonan ko. Hinintay ko mismong lapain nila ako. Nang puntong ito ay alam ko na ang pakana ng makapangyarihan kong itak. Isang panlilin lang ang nagaganap. Nang tuluyan akong malapa, ay agad nagdiwang sa labis na tuwa sina Daniel at Wapongor. Ang saya-saya! Sa wakas ay nalapa rin ang hayop na Jamie na yan. Mananatiling ako ang pinakagwapo sa baryong ito. Salamat sa iyo, Wapongor. Isa kang maasaang kaibigan at kakampi. Wala yun, kaibigan Daniel. Ako rin ay nagpapasalamat sa iyo at isinumbong mo sila sa akin bago pa man maging huli ang lahat. Utang ng buong lahi kong mga biyangona ng tagumpay nating ito. Simula rin ngayon ay selyado na ang proteksyon ko sa iyo bilang kaalyado ng mga biyangonan. Walang biyangonan ang kakanti sa iyo kahit kailan. Naku, maraming salamat talaga kaibigang Wapongor. Hayaan mo, kapag may lumitaw ulit na katulad ng pangasa si Jamin, ay ako ang unang-unang magpapaalam sa iyo. Mananatili kayong namamayagpag dito sa baryo at mananatili rin na ako ang pinakagwapo dito. Akala nila ay hanggang doon lang kaming tatlo ni na Aling Ruth at Efraim. Maging ang dalawa ay hindi makapaniwala nang matuklasan nilang nagkukubli kaming tatlo sa likod ng isang malapad na puno. Bumalik lang kami sa totoo naming mga katauhan. Ang mga unang lumantad at humarap kina Daniel at Wapongor ay mga kunyaring katauhan lang namin na kagagawan ng makapangyarihan kong itak. Ha? Paano boy pa ako? Hindi ako nalapa ng mga biyangonan at sigben. Totoo ba ito, Jamin? Anong nangyari? Hala, totoo ba to, Insan? Buhay pa ako? Akala ko katapusan ko na talaga kaninang lapain ako ng mga hayop na sigbin at biyangona na yun. Grabe, sobrang sakit ng kanila mga kalmot at kagat. Mabuti na lang at hindi pala totoo. Pero paano nga ba nangyari yun, Insan? Anong ginawa mo? Paano nandito kami ulit ni Aling Ruth? Kagagawa ng makapangyarihan kong itak, Insan. Ako nga rin mismo ay nagtaka at nagulat eh. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Salamat na lang at hindi pala totoong itinakwil niyo ako. Mabuti na lang at peke lang pala ang mga pagkatao natin kanina. Sa kanila tumalab ang mga pinagana ni Wapongor, pati na rin ang kahilingan ni Daniel. Kaya lang ay nabaligtad. Pinagandaan din talaga ng itak ko. Ay, salamat. Sabi ko na nga ba? Sa oras na makaharap mo na si Wapongor, iisip at iisip talaga siya ng paraan para makontra ang hayop na halimaw at ang mga kapangyarihan niya. Kaya ngayon ay panahon na para pagbayarin mo siya. Lalo na ang Daniel na yun. Akala naman niya ay talagang bigla kong nagkagusto sa kanya. Manigas siya. Sige na, Insan. Tapusin mo na lahat ng to. Dapat nang malipol ang lahat ng mga biyangon at mga sigbin. Pati ng kumpare kong si Daniel. Tapusin mo na rin ang hayop na yan. Napakawalang kwenta pala niyang kaibigan. Ganun lang pala sa kanya kadali na ipahamak ako at ikaw. Masusunod din sana. Dito lang kayo at wag kayong lilitaw ha. Panoorin niyo ang gagawin ko. At lumitaw na nga ako mula sa pinagkukublihan naming puno. Daniel! Wapongor! Sino ang may sabi sa inyong magdiwang kayo? Hindi pa tapos ang laban. Buhay na buhay pa ako. At sino rin na may sabi na patuloy na mamamayagpag ang mga biyangonan sa baryong ito? At ikaw, Daniel, ang patuloy na magiging pinakagwapo sa baryong to ay magiging alaala na lang sa gabing ito. Huh? Buhay ka pang hayop ka? Paano nangyari to? Buwisit kang Jaywin ka! Wapongor, paano nangyari yun? Hindi maaari ito! Hindi maaari! Isa kang tusong nila lang. Pwes ngayon ay tikman mo ang iba ko pang mga kapangyarihang hindi mo matatalo ang isang tulad ko! Pero sandali, Wapongor! Nakakasiguro ka ba dyan sa kakampi mo kuno? Anong ibig mo sabihin, visit ka?
Huwag mo nang tangkay sirain pa ang tiwala namin sa isa't isa! Alam mo ba kung bakit namatay ang anak mo si Adrina? Ay, anong nalalaman mo tungkol sa anak ko? Sabihin mo sa akin, at kung ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya, magbabayad ka ngayon din sa akin! Talagang dapat magbayad ang dahilan ng pagkamatay ng anak mo, Wapongor. Dapat mo siyang lapain sa harap ko ngayong gabi rin. Hoy! Hayop ka, gaming ka! Huwag kang gumawa ng kwento! Wapongor! Huwag ka makikinig sa kanya! Pakanaya lang yan! Sige na, tapusin mo na siya! Kainin mo na! Dapat ka nagmamatay! Hayop ka! May mga isinenyas na sana si Wapongor sa ere, pero pinigilan ko siya. Teka! Ito na dapat mong malaman, Wapongor. Makinig ka muna. Namatay si Adrina dahil sa Daniel na yan. Nahumaling ang anak mo kay Daniel. Hindi ba't bawal sa inyo umibig sa tao? At itong si Daniel na to ay sinamantala ang pag-ibig ng anak mo para makuha niya ang batong itim ni Adrina. Yun ang dahilan kung bakit naging ganyan siya kagwapo, samantalang dati siyang pangit na mukhang unggoy. Ha? Sinungaling kang hayop ka! Huwag ka maniwala sa kanya, Wapongor! Gawa-gawa niya lang ang kwentong yan! Wala akong alam sa mga pinagsasabi niya! Wala palang alam at gawa-gawa lang pala. Pwes, Wapongor, bakit hindi mo taluntunin punasan ang batong itim ng anak mo? Hindi mo ba naisip? Yun ay dahil sinelyuan ni Adrina ang batong itim niya para hindi mo maisip na taluntunin kung nasan ito. At ngayon ay kontrahin ko para sa'yo, para malaman mo ang totoo. Nasagap na lahat ng makapangyarihan kong itak ang mga dapat masagap tungkol kay Wapongor at maging sa batong itim ni Adrina. Kaya naman, sa isang wasiwas ko lang ng itak ay ramdam ko na kagad na nabuksan ang selyo ng itim na bato ni Adrina na syempre ay hindi namamalaya ni Daniel. Ano, Wapongor? Sige na, taluntunin mo na! Una, ay duda pa si Wapongor, pero pinagkusa naman siya ng puwersa ng itak ko nang hindi nito namamalayan. Nang sandaling yun, ay alam na ng itak ko ang mga kahinaan ni Wapongor. Kaya naman, ay nakukuha na rin itong ikontrol mismo ang pinuno ng mga biyangon ng aswang. Sumenya sa ere si Wapongor at pinagana ang pagtaluntun sa batong itim ni Adrina. Agad-agad ay may lumabas na manipis na itim na usok mula sa kanyang mga kamay at naglakbay ito papunta sa bulsa ng napapaatras at takot na si Daniel. Hindi totoo to! Panaginip lang to! Wapongor, magpapaliwanag ako! At habang binabawi ni Wapongor ang itim na bato ni Adrina, unti-unti ay nawawala ang kagwapuhan ni Daniel. Bumabalik ang dati nitong pangit na itsura. Mas pangit pa sa itsura namin ni Efraim. Nakabusangot ang mukha nito. Sa nakikita namang nangyayari kay Daniel at sa pagkakatuklas na totoo ang sinasabi ko, ay nagpuyos ito sa matinding galit. Hinarap nito si Daniel na literal na nagbabaga ang mapupulang mga mata. Ikaw pala ang hayop, Daniel. Sinamantala mo ang pagkahumaling ng anak ko. Ngayon ay magbabayad ka sa sinapit ni Adrina! Huwag, Wapongor! Nakikiusap ako! Minahal ko rin naman ang anak mo at nangako ko sa kanya po protektahan din kita laban sa mga magtatangkang kalabanin ka. Tingnan mo! Hindi ba't... Ito! At iniharap ko ang hayop na Jamie na yan sa'yo! Hindi! Wala kang alam sa batas ng aming lahi. Sino mang maging dahilan ng kamatayan ng aming mahal sa buhay ay babawian din ang buhay. Kung buhay ang kinuha, buhay din ang kabayaran. Kaya heto sa iyong ubod ng pangit ka! Wag! 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 Brutal at gigil na nilapa ni Wapongor si Daniel ng sandaling yon. Pati ang ibang mga sigbin at biyangonan sa paligid ay nakitulong na rin.
kay bilis nilang nilantakan ang buong katawan ni Daniel at ang tanging natira ay ang panga nito. Makaraan ay binalingan akong muli ni Wapongor habang iwinawagayway sa ere ang panga ni Daniel. Sa wakas, naipagiganti ko na rin si Adrina. Ngayon ay matatahimik na ako sa pagkawala niya. Ikaw naman, lalaking may makapangyarihang itak. Salamat sa pagbubunyag mo ng katotohanan. Ang inaakala ko palang kakampi ko, una pa lang ay iniputa na pala ako sa uno. Ngayon, bakit hindi ka makipagkasundo sa akin at maging kakampi kita? Poprotektahan kita laban sa mga kalahi ko. At ako naman ay poprotektahan mo laban sa mga magtatangkang kumalaban sa akin. At ano naman ang akala mo sa akin? Sinta ni Daniel? O nakikipagkasundo ka sa akin? Dahil alam mong kayang-kaya kitang talunin ngayon din. Mayabang ka! Nakikipagkasundo ako bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa mong pagbubunyag sa katotohanan tungkol sa anak ko. Ako na ang pumipigil sa mga kapangyarihan ko para bigyan ka pa ng tsansang mabuhay sa mundo. Pero ganyang tinatanggihan mo, pues, walang dahilan para magpigil pa ako. Ngayon din ay mararanasan mo ang sinapit ni Daniel! Pero bago pa man makapagsenya si Wapongor sa ere at makapagpagana ng kapangyarihan nito, ay inunahan ko na siya. Inudyukan ako ng mahiwaga kong itak na iwas-iwas ito sa ere sa harap ni Wapongor na para bang may hindi nakikitang katawan na pinatatamaan ko. Habang ginagawa ko yun, ay parang may mumunting mga kidlat na tumatakas mula sa itak na tumatama sa kung saan saang direksyon. Hindi! Ang sumunod na nangyari ay nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwalang nakatitig lang sa akin si Wapongor habang isa-isang nagbabagsakan ang mga parte ng katawan nitong nagkakapira-piraso na dahil sa pinagana kong kapangyarihan ng itak. Pagkabagsak ng lahat ng piraso ay kagad umusok ang mga ito, nagliyab at natupok sa apoy hanggang sa maging abo. Nagkagulo naman ang mga sigbin at mga biyangonan sa paligid. Tatangkain pa sana ng mga ito na magsitakas, pero isa-isa rin silang nagsiusok, nagliyab din at natupok hanggang sa maging abo. Ganun ko lang natalo ang buong lahi ng mga biyangonan ni Wapongor sa Cuyambay na kay tagal din palang sumalot sa baryo. Pagkatapos noon ay todo pasasalamat sa akin si Aling Ruth at ang mga taga-baryo. Sa baryo Cuyambay na kami tuluyang nanirahan ng pinsan kong si Efraim kalaunan. Doon na rin kami nakapag-asawa. Tungkol naman sa kagwapuan ko, ipinabawi ko na rin ito sa mahiwaga kong itak. Total ay wala na rin namang mga biyangonan sa baryo. Sayang naman ang kagupuan mo, insan. Bakit mo pinabawi? Dapat sa akin mo na lang pinasa. Ikaw naman, oo. Tapos sa uli, matutulad ka rin kay Daniel na sinamba ang sariling kagwapuan, ganun ba? Mas mabuti nang wala ng gwapo sa atin. Hindi naman yun ang mahalaga eh. Ang mas mahalaga ay ang panloob na pagkatao natin. Yun ang nagpapagwapo sa atin. Tama. Saka ayos na rin na wala ng gwapo sa inyong dalawa. Mahirap na at baka ano po, Aling Ruth? At nagtanong ka pa talaga, bakit? Papayag ka ba na kapag naging gwapo ka at matukso ako at pikutin kita, baka magsisi ka? Natawa na lang kaming magpinsan sa birong yun ni Aling Ruth. Sir Blair, tama naman hindi ba? Na hindi ang panlabas na anyo ang nagpapagwapo sa isang lalaki, kundi ang kanyang panloob na mga katangian at prinsipyo sa buhay. Isa yan sa natutunan ko, Sir Blair, sa kwento ng buhay kong ito. Ang isa pang natutunan ko, na may mga bagay na darating sa buhay natin na hindi natin akalaing magiging daan pala para wakasan ang puwersa ng kadilimang namamayani sa ibang lugar. Totoong nagiging instrumento ng Diyos ang mga may magaganda at mabubuting katangian at nagugulat na lang tayo sa biglang bugso ng tadhana. At syempre, masarap sa pakiramdam na ginamit tayo ng Panginoong Diyos sa isang makabuluhang paraan. Sana
ay nag-enjoy po ang inyong mga tagapakinig, Sir Blair. Na at the same time ay may napulot din pong mga aral sa buhay. Maraming salamat din po sa pagkakataong makapagbahagi ng kwento. Muli, ako po si Jayman at dito ko na tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo mga idol sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking mga kwento. Sana po ay mag-subscribe din po kayo at pindutin ang notification bell at i-share nyo na rin po at sabihin nyo po ang inyong mga comment. Nang sa ganun po ay magpatuloy pa po ang ating channel. Muli, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, mga idol.